We are now at Hagonoy, Bulacan. This is Bible Speaks! Hello po mga kakonvo at welcome po sa ating segment na Bible Speaks. Ngayon po ay nasa 42nd episode na po tayo. Mga kapatid, dalawang tulog na lamang po bago magpasko, mas palapit na po ng palapit ang ating pagdiriwang sa araw ng Kapaskuhan. Ngayon po ay patuloy po nating ibinabahagi ang ating mga messages para sa ating Disyembre serye. Ngayon po ay nais kong ibahagi sa inyo ang isang mensahe o topic na kung saan po ay ika-i-inspire po ng ating mga tatay na manonood. At para po sa mga hindi pa po aware kung sino po ang itatampok nating tauhan sa mensaheng ito, pakinggan nyo po itong mabuti. Dahil ang ating pong topic ngayong gabi ay Father Figure. Ngayon ay nais ko pong basahin at ibahagi sa inyo ang talata sa Biblia. Dito po sa Mateo, chapter 1, verses 18 to 25. Let us read. Ito ang naganap nang ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit, dahil sa isang taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tignan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Si Jose po ay kilala natin bilang manggagawa o karpintero. Yun po yung kanyang trabaho. At kilala rin po natin si Jose bilang kinalakhang tatay ni Jesus nang siya ay naging tao. So, ano pa po ba yung makikita natin sa katangian ni Joseph as a father and as a husband also? Number 1 is pagiging matuwid. Kahit anumang pagsubok ang mangyari, huwag pa ding mag-discourage. Stay positive just like Joseph. As we can see kasi, dito po natin makikita kung paanong naging positibo si Joseph or dahil ayaw niya ng gulo o ayaw niya mapahiya si Maria, ganun na lang pong ginawa niya. Pero, nandun pa din yung pagiging matuwid niya. Hindi siya nagalit, hindi niya pinagwalaan si Maria, hindi niya binugbog. Nandun pa din yung kanyang kahinahunan ba o yung pagiging matuwid. Pangalawa, huwag magpadalos-dalos sa desisyon. Bakit? Sabi dito, pag-isipang mabuti ang mga gagawin. Especially nalalapit na nga yung Christmas at Bagong Taon. So, i-relate natin kay Joseph. Minsan kasi, yung sinabi dun sa Bible na nagpasya si Jose na hiwalayan si Maria ng palihim. So, syempre, parang dahil nga siguro sa kanyang damdamin, kung kaya ganun na lang yung kanyang pagpapasya. Kailangan po sa ating mga tatay, wag po tayong basta-basta magdedesisyon po ng hindi po na pagpaplanuhan ng maayos. Kasi baka po sa bandang dulo, mission failed po pala. Instead na maging mission accomplished. Number 3, sumunod sa Panginoon. Ang pagsunod sa Panginoon ay may kaakibat na pagpapala. Ito po yung time na kinausap ng angel si Joseph. At sabi po nito na ano yung sinabi ng anghel? Na ang kanyang asawa ay buntis o nagdadalang tao through Holy Spirit.
So, isa itong kakaibang fenomeno na talagang, syempre, kinagulat siguro ni Joseph yon. Pero, wala siyang magawa kasi anghel na ng Panginoon yung nagsabi na si Maria ay nagdadalang tao sa pamamagitan po ng banal na Espiritu Santo. At panghuli, magtiwala sa kanyang pagkilos. Hayaan na ang Diyos ay kumilos sa inyong pamilya. Siya na ang bahalang mag-provide sa inyong family. Nagtiwala na rin siya sa Panginoon kahit na ganun yung kanyang naranasang pagsubok or suliranin. Hindi ko naman sinasabing suliranin. Kumbaga kasi yung kwentong ito sa Bible ay parang isang kakaiba o nakakabiglang pangyayari na hindi inaasahan ni Joseph. Pero sa kabila ng mga yon ay nagtiwala pa din si Jose sa Panginoon. At doon sa sinabi po ng anghel sa kanya na si Maria nga ay nagdadalang tao through the Holy Spirit. Muli, para sa mga tatay na nanonood po ng video na ito, nais ko po kayong i-challenge sa oras na ito na tulad po ni Jose ay patuloy po tayong maging matuwid sa lahat ng oras, sa kabila man po ng mga pagsubok o problema o sa mga biglaang pangyayari po na hindi po inaasahan. Maging tapat, maging panatag, maging payapa po ang puso at isipan. Maging positibo lang po ano man ang mangyari. Pangalawa po ay huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon. Isipin po nating mabuti ang mga desisyon na gagawin upang hindi po mapahamak ang pamilya. Pangatlo po ay sumunod sa Panginoon sapagkat ang pagsunod po sa Kanya ay may kalakip po na pagpapala. At panghuli po ay magtiwala po sa Kanyang pagkilos. Dahil ang pagtitiwala po sa Panginoon ay nagpapakita lamang na tayo ay nagpapakumbaba at taos-puso po tayong nagtitiwala at nananampalataya sa Panginoon. Siya na pong bahala para sa atin na mag-provide ng mga pagpapala, ano man yung pinagpipray mo, kahit hindi mo pinagpipray sa Panginoon, ibibigay niya sa iyong family. Iyon. So, I hope na marami po kayong natutunan sa oras na ito. Kung meron po kayong katanungan, ay maaari po kayong mag-comment po sa ating comment section or anumang mga message na gusto nyo pong i-topic natin sa ating pong Bible Speak segment. Ngayon po ay nais ko po kayong i-encourage na mag-like at mag-follow and mag-subscribe po sa ating mga social media accounts na visible po sa inyong mga gadget screens. Hanggang sa susunod po muli nating pagkikita, nawa po ay patuloy niyo pong antabayanan ang ating pong mga susunod na vids sapagkat mas marami po tayong pag-uusapan ngayong Disyembre serye. Maraming pong salamat muli sa panonood at pagtangkilik o pagtutok sa ating pong video ngayong gabing ito. Patuloy po kayong pagpalain at ingatan ng ating Diyos na dakila.